Pero alam nyo, meron pa akong mga nangyari dito sa Pilipinas. Kagaya kanina, sabi ko, gagawa ko ng balita. Pagbukas ko ng dyaryo, Rolito Go, balik munti. Mag-ama, 2 apo, minasakre sa Bulacan. Paano gagawa ng balita kung lahat ng mga balita na babasa ko, puro masasama? Para ba nakaka-stress about 16 na drug mule na aresto sa NAIA. 14 na taong bata na sermon na ng nanay nagbigti. Lalaki patay sa ligaw na bala. Taxi driver utas sa pasaherong hold-upper. Sabi ko, ba't kaya ganito yung mga balita? Ayoko na gumawa ng balita kung puro ganito kasi nakakawalang gana. At alam mo naman sa Pilipinas, attorney, masyadong parang punong-puno na po ng nega. Oo, negative talaga mga balita sa Pilipinas. Oo, minsan na massacre, massacre, ni rape. Oo. Ganyan na ba kasama ang Pilipinas? Sa bagay, dito talaga, walang censorship. Di kagaya sa Singapore, talagang mapapanood mo sa TV, puro positive. Gano'n nila kamahal ang kanilang bansa. Ang Singapore Day, makikita mo talaga yung parade, no? Tapos makikita mo talaga yung mga ini-interview doon, mga executives, yung para ma-inspire ka. Pero para sa akin, tama yung Born Legacy, pinanood ko nyo ba? Born Legacy? Pinanood ko, yung dito, sinute dito sa Pilipinas. 100 million pesos ang kinita nito sa isang linggo ng Born Legacy. Hindi mo ba napapanood? Born Legacy? Hanggang Born Ultimatum pa lang po ako. Si Jeremy Renner, di ba? Tsaka si Edward Norton, di ba? Pinanood ko, ano mo pinakita sa Pilipinas? Mga slums. Puro slums. Na-interview siya sa TV. Hindi ko alam kung sino na-interview siya. Alam mo, why Manila? Because it stinks. Sabi mo, it's more fun in the Philippines. Pero bakit naman mga eksena talaga? Pawis na pawis. Parang mga dugyutin. Sabi ko, ito ba pinakita sa film? Buti na lang meron hinabol yung Palawan. Kailang iksi-iksi na eksena. Tapos pinakita doon yung mga kawad ng kuryente, yung mga squatters area. Sa Libertad. Pero yun ang pinaka-highlight ng movie, yung pinaka-action. Kaya nalungkot din ako nung makita kong pangit pala ng Pilipinas. Born Legacy. Okay, 10:06 ang ating oras. Nandiyan na si Ellen. Mary Ellen Esperos ng Taiwan. Magandang gabi, Ellen! Hi, Ellen. Good Ma'am Lo. Hi! Parang naririnig ko yung boses ko sa background, ha? Oh, sige. Oo nga. Nasa laptop ka? Laptop. Opo. Kasama natin napapanood nyo kami ng live? Yes, Ma'am Lo. Ay, oh yes daw, napapanood. Hoy, finalist ka, di ba? Bukas ang... Kinakabahan ako. Huwag kinakabahan ka, ano makakantay mo? Bukas. Iba yung kakantahin ko ngayon, sa kakantahin ko bukas para surprise. Anong kakantahin mo ngayon? Kay Anne Murray po, yung Just Another Woman in Love. Ipapatugtog ko na lang po dito. Oh, sige. Naka-tape pala. Hindi, ang -1. -1 ang ano mo, ang ipi-play mo ngayon. 70s na 70s. Ma'am, sa kinuha ko lang din sa YouTube. Ay, baka hindi magsabay. Baka malate yung, hindi kaya? Sige, try nga natin. Mag-take 1, take 2, take 3 tayo. O, sige, ready na? O, sige na, para mawala na ba? O, para sa Radyo Pinoy Fans Club, ang tinig ni Mary Ellen Esperos. Panapakan naman natin. At para sa asawa kong nakikinig ngayon. Hi, Brian! Hi, Brian! Oy, yung archive pa. Naka-laptop din po siya. Ay, talaga, hi, Papa. Wala akong Papa. Alam niyo ako ng Papa. O, sige, ready? 1, 2. Sige ready po. na, 1, 2, 3. Sige, hindi na ako magsasalita. Ready na. Ayun ang panarinig niya. O, sige, mahina. I'm sure I'm in control, a lady with a plan, believing that life is a neat little package I hold in my hands. I've got it together, they call me the girl who knows just what to say and do. Still I fumble and fall, run into the wall. 'Cause when it comes to you, I'm just another woman in love. A kid out of school, a fight out of control. Just another fool. You touch me and I'm weak like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again.
With you, I'm just another woman in love. So pardon me if I should stare and tremble like a child. That one thing look all over your face is driving me wild. I'm just what you make me, can't wait till you take me and set all my feelings free. I know that you can, so come be my man. Tonight I wanna be, I'm just another woman in love. I get out of school, I fight out of control, just another fool. You touch me and I'm weak like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman in love. I'm just another woman in love. I get out of school, fight out of control, just another fool. You touch me and I'm weak like a feather in the wind. And I can't wait to feel you touching me again. With you I'm just another woman in love. Tapos Okay na po. na! Wow, galing-galing naman ni Ellen. Yay! O, meron tayong applause dito. Oh, Ellen! Thank you po. Ilan ba kayo maglalaban-laban bukas sa Taiwan? Diyan sa Taiwan? Ma'am, sa ano po yun, ma'am? Grand finals po ng New Taipei City government. Sila po yung Sponsor. contest sa New Taipei City po. May maraming Pinoy na contestants? Hindi ko po kabisado, pero lahat po kami, yung 4 na nations, Vietnamese, Thailander, Indonesian, and Philippines, mga 600 plus po yung nag-audition. Tapos Talaga? nag-trim down po siya sa 41. Baka kasama ka doon? Ang galing. At nakasama ko sa 41. Talaga. Inspired. Nandiyan si Brian. Dati si Brian nasa Pilipinas. O, di ba? Dati si Brian nasa Siya po yung Pilipinas. kasama ko. Oh, so, anong trabaho ngayon ni Brian dyan? Sa factory? Sa factory po, ma'am. So, yung mga anak niyo, sino kasama sa bahay? Sa... Mga lola't lola po, in-laws. Ilan sila? Yung anak niyo? 2, ma'am. So, sana... Nagtatatlo, joke. Love, may ginagawa Made in ka. Taiwan. Made in Taiwan. Assembled in Taiwan. Anyway, ikaw, tanungin kita. Kasi may topic kaming pinost diyan sa Radyo Pinoy Fans Club. How to be a successful OFW. Paano magiging... Hindi lang financially, di ba? Sabi ko nga, hindi lang financially dapat maging matagumpay. Kasi nga, financially, okay ka nga. Yung asawa mo naman, o may ibang kinakasama, o nag-broken family na. So, minsan hindi mo makuha yung dalawa eh. Maging maayos financially at yung relasyon sa asawa at anak. Paano? Ikaw nga, magbigay ka nga ng tip. Paano maging... Siguro po yung para sa akin, maging successful siguro, ma'am, kung napaaral namin, napalaki namin ng mabuti yung mga anak namin, at nabigay po namin sa kanila yung mga dapat na sa tingin namin makakabuti sa kanila. So, hindi naman kayo hirap sa parang overseas parenting. Paano yung sinasermonan, sinasabihan? Hindi naman po sa ganun. Kasi buti nga, ma'am, ngayon meron na pong Skype. Malaki po yung tulong niya talaga. May Facebook. Ay, teka mga bata, ha? Opo, maswerte po kami ngayong mga OFW na sinasabi nila kasi po, yun nga, yung communication ngayon hindi na po katulad nung dati na, di ba, sulat po. Ngayon, nandyan na, pwede na kaming magkita sa video. Oo nga, no? Tama. Pwede na namin silang mapagalitan, mapagsabihan, hindi na aabot pa ng 1 linggo, di ba po? Oo nga, no, Ellen? Mukhang saya-saya mo ngayon, Ellen, ha? Inspired. Si Ellen, napasyalan namin sa Taiwan. Talagang palis na kami.
Hinabol niya pa kami doon sa hotel. Kasama niya amo niya, ang bait-bait ng kanyang amo. So, ano, nung nag-audition ka, sinamahan ka ng amo niyo? O, si Ma'am, Brian hindi. lang? Si Brian po yung kasama kaya ko. pala pumasok no? Pasok ka. O, sige, congrats ha. Sana bukas na ba yung finals? Ma'am, bukas na po. Alauna po ng tanghali Oh. hanggang alas 5 po yung start. O, i-record mo ha para mapanood ko sa YouTube. Sige. O, lalagay natin sa website Opo, yung ma'am. ano. Sige po. Pa-record mo kay Brian, tapos lalagay natin sa website ng Gabay ng OFW International. Ma'am, thank you po. Okay, Masaya congrats! po, masaya ka Masaya. nakasama dito sa Grand Finals. Oo. Ano po, parang magandang experience anong na rin prize? po. At May prize? May prize? ma'am, malaki. Talaga, no? 15,000 NT. Isang Wow. buong sahod. Wow, ang galing-galing naman. Ma'am, tsaka 15, 10, 8, tsaka 5. Tapos may mga pa po, mga best na best in costume, best in audience impact. Kaya naghatak po ako ng Radyo Pinoy. Sa mga taga-Radyo Pinoy, please supportahan niyo ako kahit sa audience impact lang. Tama. Oo, wag patalo. Correct. Beth Bartolo, Opo. Pearly. Huwag niyo pabayaan si Ellen. Sige. Okay, maraming Darating salamat. po sila. Okay, maraming salamat. Palakpan natin muli si Mary Ellen Nisperos. Ma'am, thank you po. Thank Bye-bye. you sa inyong lahat dyan. Bye-bye po. Salamat We're proud po. of you. Bye-bye. Yan. Salamat. Okay. 14 minutes after 10, dito pa rin sa Gabay ng OFW You may now International. dial the destination number of the person you are calling. Destination number. May pumasok. Sakto. Okay, time check brought, 10:15. Time check brought to you by ECC, Employees Compensation Commission sa ECC. Higit pa sa Benepisyo, ang ang ibinibigay na binibigay na serbisyo. serbisyo. Okay, panoorin ang ECC sa Net25 next week. Yan. 4:30 ba yun? 5:30 ng hapon. Mapapanood nyo si Atty. Jonathan Villasoto. Pakilinaw nga lang po yung ECC para sa mga nakikinig ngayon. Di ba ito ba yung benepisyo binibigay sa mga seafarers at mga locally employed sa Pilipinas? Hindi lamang po yung sa ating mga seafarers, pati po sa ating mga namamasukan Sa sa Pilipinas. pribado man o sa pampubliko, dito po sa mga local employees na nagkaroon po ng aksidente habang sila ay nagtatrabaho. Maaari po sila mag-file ng easy claim sa alinman pong branch ng SSS na pinakamalapit po sa lugar ng kanilang pinagtatrabahuhan o tinitirahan. Okay, attorney, di ba meron kayong mga nag-iikot-ikot kayo sa mga probinsya para ipaalam sa mga employers yung benepisyo ng kanilang Tama po yun, empleyado? Tita Luz. Sa susunod pong linggo, sa darating pong mula po 22 hanggang 22, 22 hanggang po 24 Oo. ng kasalukuyang buwan, ang ECC po ay papasyal sa mga kababayan po natin dyan sa Bacolod City. Para po ipakalat ito pong benepisyo na pinagkakaloob ng Employees Compensation Program. Oo, kasi maraming hindi nakakaalam na kapag na-aksidente ka, nagkasakit, sa worksite. Ang alam lang po nila, ang SSS, hindi lang. po nila alam na meron pa palang easy benefits. Oo, tutulungan po namin kayo, ang Employees Compensation Commission, ipaalam sa mga kababayan natin kung ano yung benepisyo makukuha kung kayo nagkasakit, At na-aksidente. namatay, wag naman sana sa inyong pinagtatrabahuan o kaya yung inyong sakit ay dahil sa mga previous years na inyong pagtatrabaho. At ang dahilan po ng pagkakaloob ng benepisyo ay yung pong ating injury or sickness ay may kinalalaman po sa ating naging trabaho. Okay, next na ibabasahin na natin yung mga suki natin ito no. Sina Betty Domingo, si Pearly Panlaki, at marami pang nanonood sa atin. Ayan, mga pangalan. Isang barangay po ito ng mga Pilipino sa Taiwan. Radyo Pinoy Fans Club. Mabilis lang po nating babasahin si Miss Maria Gay Camillas, Carmela Galindez, Jenny Velasco, Marlene Asoy, Michelle Gonzalez, Nilda Rioberos, Mga suki yan. Zenya Pama, Rodelyn Degamo, at ito po ba yung singer natin? Si Mary Ellen. Nisparos. Nisperos. Nesperos, Oo. Jun Panlaki, Jason Lara, Pichay Norby, Gloria Tulyao, Angelita Santos, Rona Kayanan, Teresita Bronola, Patricia Perez, Ang Evelyn haba, next time may bayad na yan, Bakirina Cuenta, Rose $5. Losabia, Iris Cañete, Susan Pineda, Hey, Susan. Janet Pantoliano, ito pa, Miss Makaka-Facebook ko Grael yan. Dizon, Joy Eusebio Lee,
Mary Luz, ano po ba ito? Wahe? Si Mary Luz Wahe, taga And Hong then Kong yan. Jolina Alico at si Miss Lydia Arias. Yan. Yung iba next time na lang, utang muna. At syempre, yung ating mga, may pabati na ba to kanina? Ay, happy birthday daw po sa mga pamangkin niya. Perly? Perly, dami mo na utang sa akin. Sige. Lichelle Panlaki, Gerald, Jean, Camille Panlaki, happy listening po. Doon sa kumari niya raw po, kay Maring Luz. Hi.